Sambahan namin Diyos, aming Yahweh El Shaddai, kapuri-puri at kahanga-hanga pa, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na di nagbabago, ang Diyos na nagpahiram ng buhay at lakas. Dalangin po namin naman na sa hapong ipitumilos ka na may kalakasan. Ika-14 na anibersaryo sa gawain mo at umaasa kami na may gagawin ka sa aming buhay. Lahat po ng may sakit ay iyong pagagalingin sa mga Yesus. Lahat po, Panginoon, ang nadirinlan, ikaw ang paliwanagan. Lahat po, Panginoon, ang nangangailangan ay iyong bibigyan. Kaya magtitiwala kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan. Diyos, dalangin ko po na ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po ito'y sundan mo ng tanda, himala at mabalaghan at mangyari po ang iyong kalooban. Punuin mo po ng kalwalatian mo ang lugar na ito at maranasan ka ng bawat isa at ma-experience, Panginoon, ang pagiging born again experience at ikaw ay mabibigyan ng kalwalatian sa aming buhay. At Diyos, kami din malingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama po ang iyong mga tao. At kinakit namin, Panginoong Diyos, ikaw ay nandyan, nasa aming kalagitnaan. We welcome you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Purihin natin ang Panginoon.
mahal. Sabi ko sa inyong tema, Jeremiah chapter 1 verses 4 to 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang aalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Wala akong kausap. Ika-14 na anniversary dito po sa Dita Prayer Group, Nuestra Señora de Rosario Chapel, Dita, Cuenca, Batangas. Dita, be blessed. Come, Manila. Lahat ng sumakalaktakan sa prayer niya. Jeremiah chapter 29 verses 10 to the following verses. Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ibigay ko sa inyo. Sapagat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Wala akong kausap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diligin ko naman kayo. Kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung, ito ang kondisyon ng Diyos, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagulan ninyo bago kayo nabihan. Mga kapatid, ang mga salita ng Diyos. Taas ang mga kamay ng pagkakayasa. The presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Taas ang kamay. Pag nalibitin ang kilikili nyo, kailangan na kampa. Okay? At tumawin lahat. At hindi tumawin sa hindi tumawin. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place.
pagdiriwang ng inyong anibersaryo. Walang sumagot. Kaya tinagalog ko na, nung English ko lang nasagot eh. Tinagalog ko na, maligayang ika-14 na anibersaryo ng gawain El Shaddai sa dakong ito. Palagpakan na. Ang ating binigang pansin dito ay yung tinatawag na seeking God. Sabihin niyo. Alam mo, sabi kanina doon sa parting uli, diba? Sabi ng ay, kung hahanapin natin ang Diyos ng buong puso sa ating matatagpuan. Hindi po na kahulugang nawawala ang Diyos. Kasi ang hinahanap ng marami, kung ano yung nawawala. Diba? Nawawala yung mister mo, hinahanap mo. Nawawala yung aso nyo, hinahanap nyo. Nawawala yung boyfriend nyo, hinahanap nyo. Seeking God. Hindi po na kahulugan nawawala ang Diyos, kundi ang nais ng Panginoon, yung tayo ay maging number 1 natin siya. Yung siya ang ating uunahin sa lahat ng panahon. At siya yung ating papalakpakan ng malakas. Itong gospel na ito, o itong mabuting balitang ito po ay naganap sa mga Israelita. 70 taon na sila yung inalitin ng tinatawag na Babylonia. Alam niyo po ba kung saan ang Babylonia sa panahon ngayon? Ang Babylonia po ngayon, sa panahon ngayon ay ang Iraq. Nakarating na po ako ng Iraq nung ma-assign po ako sa Kuwait. Halos magkatabi yan ng Iraq at sa Kuwait. Ngayon po, ang Babylonia, kasi old map, yung matandang mapa, ang tawag sa Iraq noon ay Babylonia. Diyan matatagpuan ang tinatawag sa Biblia na the Humming Garden. Yan. At ina-assume ng marami na diyan yung pangyayari kung saan nagkasala si Adan at Eva. Assuming po yun, ha? Yung po ang po. So, yung po ang Babylonian noon, ngayon ay Iraq. Yung po umemel, pwede nang maupo. Okay. Yung umemel, pwede pong pumalagpak ulit. Makita po natin, the Israelite was exiled from Jerusalem, mula sa Jerusalem to Babylon, na ngayon nga po ay ang tawag po sa lugar na yun ngayon ay Iraq, mga kapatid. Sabi po doon sa verse 10, pakinggan niyo po itong verse 10. Sabi nito, subalit ito ang ating sinasabi, o ito ang ating sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon, 70 years. Sino sa ngayon ang 70 years na? Ako 69, malapit na mag 70. 69 years na ako sa December. Yan. Pero mukhang 39 years old na. Kasi kung ano yung iniisip ko, yun ang nangyayari. Hindi ko iniisip na ako'y tumatanda. Ang iniisip ko, ako ay bumabata. Yan. Iniisip niyo ba na kayo bumabata? Yung po ang nasa kanila. So, sabi po rito sa verse 10, subalit ito ang ating sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkalihan sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangako. Ibabalik kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. Kung titignan niyo po yung verse na ito, hindi po nila naranasan ang
pag-ibig ng Diyos, mula nang sila'y maalipin ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Ang mga Israelita po, ang tawag po sa kanila ay mga Jews o mga Hudyo. Si Kristo po ay Jew, si Kristo po ay Hudyo. So, yun ang nationality nila. Ang kanilang bansa ay Israel. Na dati ang capital ng Israel ay Jerusalem, tapos pinalitan noon, tapos binalik ulit ngayon. Jerusalem ang capital. So, sabi rito, pagkatapos lamang ng 70 taon ng paghabihan sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Narawalo kami hindi nila nadama ang pag-ibig ng Diyos doon. Alam mo na bakit? Yung gospel kanina sa first reading, kung kayo nakinig sa isa, ano yung first reading? Ang mga Israelita ay gumawa ng Diyos-Diyosan. Nagalit si Yahweh sa pangunguna ni Aaron dahil si Moses ay nagpunta sa mundo para makipag-usap kay Yahweh. At mahigit na 40 years na napakatagal ng pakikipagtipan ni Yahweh kay Moses at nainip ang mga Israelita. Sa kanilang kainipan, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Sa pamamagitan ng mga alahas nila, ini-offer ang lahat ng alahas at pinunaw. At nang matunaw ang alahas ay naging isang malaking buya o baka. At sinamba nila yung bakang yun. Nagalit si Yahweh sapagkat walang ibang Diyos maliban kay El Shaddai. Kaya hindi pinadama sa kanila ang pag-ibig. Sila'y naging alipin ng Babylonia. At dahil sa pag-alipin, more than 70 years pagkatapos ng 70 taon, ang pangako ng Diyos sa kanila, muli niyang ipadarama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Sa panahon ngayon, kung kayo alipin ng Babylonia niyo sa buhay niyo, hindi niyo madadama ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang mga tao ay alipin ng iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan sa kanilang buhay, alipin ng mga bagay na hindi naman kalugod sa Diyos, hindi mo ma-i-experience o maranasan at maradama ang pag-ibig ng Diyos kapag alipin kayo ng inyong Babylonia sa kapanahunan. Baka may alipin sa inyo ng tinatawag na Diyos-Diyosan ng tawas. Alipin ng Diyos-Diyosan ng mga hula o horoscope. Alipin ng Diyos-Diyosan ng mga punsoy at mga anting-anting. Alipin ng Diyos-Diyosan ng mga sugal, bisyo, at mga pita ng laman na naging dahilan kung bakit di natin madama ang pag-ibig ng Diyos. Wala akong mausap. Ibig sabihin, kapag tayo gumagawa ng mga bagay na gano'n, tayo'y alipin ang Babylonia sa panahon ngayon. At pag tayo'y alipin, hindi tayo malaya. At pag tayo'y alipin, hindi natin madadama ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ikamamatay na natin yun. Pero kung tayo po ay maging malaya sa Babylonia ng buhay natin ngayon, ano ang gospel kanina? Ang sabi ng Panginoon sa gospel kanina, kung si Martha at Maria ay mananalig kay Kristo, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At kung nananalig ka ngayon, hindi ka na mamamatay kailanman, sabi sa gospel ngayon.
Pag hindi tayo alipin ng Babylonia, pag hindi tayo alipin ng gawa ng Laman, pag hindi tayo alipin ng gawa ni Satanas, ang pangako ng Diyos ay mararanasan natin maging Amen. May kausap ba ako? Yung po yun na kapatid. Kaya anong dapat natin gawin? Kung tayo alipin ng anumang mga bagay, alipin ng kasalanan, kailangan tayo makatawid. Kailangan tayo makalaya. Kailangan nating hanapin, seeking our God. Hanapin natin ang Diyos at siya'y ating matatagpuan kung buong puso natin siyang hahanapin. Ikaso, may mga tao naghahanap daw sa Diyos pero hindi buong puso. Isa nga nasa gawain na pero yung kanyang isipan nasa labas. Physically present, mentally absent. Bakit? Iniisip kung anong nangyayari sa kanilang bahay. Iniisip ano na kayang ginagawa ni Mister. Baka kasama niya si Inday. Iniisip ano kaya ang tatama mamaya. Iniisip bibili kaya ako ng loto mamaya. Utang kaya ako sa wedding mamaya. Iniisip ano na yung ginagawa ng aking mga anak. Iniisip saan kaya ako makapag-utang. Iniisip saan kaya ako kuha na ibabayad ko sa aking utang. Ang daming umaalipin sa atin. Pero ang pangako ng Diyos, kung buong puso natin siyang hahanapin, siya'y ating matatagpuan. Amen? Ang sarap kapag matagpuan natin ang Diyos. Sabi po ng Bible, verse 11, for I know the plans I have for you. For I know the plans I have for you. May magandang plano ang Diyos sa atin. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo yun. May magandang plano ang Diyos sa ating mga kapatid. Tinatandaan niyo ba yun? So sabi ng Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Plano para tayo'y pagpalain. Not to harm you. Hindi para tayo'y maghirap at pasakitan. Plan to give you hope and future. Plano na tayong lahat ay may pag-asa sa ating mga hinaharap. Amen? Sabi sa Tagalog, pakinggan nyo, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Batid natin lahat at batid ng Diyos sapagkat siya ang nagbigay nito. Mga plano hindi niyo ikasasama. Kaya ang sakit at karamdaman, hindi mula sa Diyos yan. Alam niyo ba kung bakit nangyayari sa ating servant leader yung ganong nahihirapan siyang magsalita? Sapagkat galit na galit ang demonyo sa dami ng naililigtas ng ating servant leader. Kasi it's not the plan of God. Hindi na plan ng Diyos na tayo magkasakit. Hindi plan ng Diyos na tayo maghirap. Hindi plano ng Diyos na pumuti ang ating mga buhok. Hindi plano ng Diyos na lumabo ang ating mga mata. Hindi plano ng Diyos na tayo humina ang tuhod. At hindi plano ng Diyos na tayo mamatay. Yang lahat ay ginawa ng diablo mula nang tayo maging alipin ng kasalanan.
sa pamamagitan ng pagkakasala ni Adan at Eva. Tayo ang apektado at ang tawag ng kasalanang mana. Sipin mo, nagpamana sa ating kasalanan pa. Yung ibang mga magulang nagpapamana sa mga anak sakit. Ha? Yun daw yung inheritance sickness. Yung bang mana-mana. Kung ikaw ay high blood, pagiging mana ito, mga high blood rin. Kung ikaw ay mayroong mataas na sugar, maging mayroong anak mo, mga ganun din. Dahil mana, generation curse. Ang tawag doon, generation curse. Ha? Mula sa salit-salit lahi ay namamana sapagat mula sa kasalanan ang Diyos ang siyang magbibigay kalayaan sapagat ang kasalanan ay gawa at kamandam ni Satanas para tayo mamatay, para tayo ay maghina, para tayo ay maghirap. Subalit ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na maligaya, punong-puno ng pag-asa, buhay na walang hanggan. Amen? Amen! Ayun naman talaga ang plano ng Diyos sa atin. Kung titingnan niyo po yung salvation history na tinatawag, yung kasaysayan ng kaligtasan, paano ba nilikha ng Diyos ang tao, di ba? Nilikha ng Diyos ang tao, kamukha, kawalis ng Diyos, walang kasalanan. Hindi namamatay. Eternal ang buhay. Hindi problema ang damit. Walang malisya sa tingin ng tao sapagkat wala pa tayo nagawang kasalanan noon. Eh kahit hubad tayo, walang makikita ang kasamaan. Pero dahil sa kasalanan, naging problema natin ang damit. Nung magkasala si Adan at Eva, anong nangyari sa kanila? Nagtagni-tagni sila ng damit nila ng mga damo, mga dahon, at tinatanong sila ng Diyos, Adan, Eva, asaan kayo? Hindi nangangahulugan na hindi nakikita sila ng Diyos, kundi nais ng Diyos na marinig ang kanilang sasabihin kung sila'y magsisinungaling. Kaya tinatanong sila ng Diyos, Adan, Eva, asan kayo? Ang sabi ng mag-asawa, nagtatago po kami, nahihiya po kami, sapagkat kami po'y walang damit. Eh bakit nagkaganon? Kasi sinuway nila ang salita ng Diyos. Kapag tayo sumusuway sa salita ng Diyos, nagkakasala tayo. Kanina may tinanong si Father, di ba? Kung tayo sumusunod sa salita ng Diyos, sagot natin kanina, Amen! Amen! Kapag po tayo sumusuway sa salita ng Diyos, nagkakasala tayo. Kaya, sa pagsuway ni Adan at Eva, sila po'y naging alipin dahil doon pumasok ang problema. Unang-unang pumasok sa kanila, nagkaroon sila ng lisya. Malisya na. Hindi na Pilipinas, Malaysia na. Mali lagi eh. Kapag ba mali lagi ang ginagawa, kasalanan, mali siya. So, nagkaroon ng lisya. Nagkaroon ng masamang pag-iisip. Nagkaroon ng problema. Dahil nagkaroon ng malisya, nahihiya na sila. Kapag nakikita ang kanilang katawan, because they are now outside the grace of God. Pag ang tao ay nagkakasala, nawawalay tayo sa grasya ng Diyos. Kaya alam niyo, kaya mahalaga po yung reconciliation, yung sacrament of reconciliation. Kasi pag tayo hindi nag-confess, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos. Wala tayo sa grasya ng Diyos.
Tulad ng binasa natin. At pag tayo wala sa grasya ng Diyos, alipin tayo ng Babilonia. Babilonia ng buhay natin, kasalanan. Alipin tayo at di natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya wala nang sila magkasala, no? Naging problema ang damit. Hindi sana natin problema yun. Walang SM na mangyayari, walang mga mall, walang mga tindahan, wala lahat. Hindi mo problema magluto, hindi mo problema maglaba, hindi mo problema magpakulay ng buhok, hindi mo problema magpagupit, hindi mo problema ang lahat na maligo o magkanuman. Wala dapat tayong problema, pero dahil sa kasalanan, pumasok ang problema. Kaya pag tayo nananatili sa pagkaalipin sa Babilonia, lagi kayong problematic, asthmatic, at laging walang atik. Amen. Sipin mo, kung hindi nagkasala ang tao, sinuway nila yung sabi ni Yahweh, huwag niyong kakanin ang bunga ng prutas na nagbibigay ng kaalaman at karunan. Pag ginawa niyo yung mamamatay kayo, ginawa niya ni Satanas, tinukso sila. Hindi totoo yun. Pag kumain kayo niyan, hindi talaga kayo mamamatay. Magiging kawagis kayo at may natulad kayo ng Diyos, may kapangyarihan. Tatagay ng tukso, tinaga ang bunga ng prutas. Sabi mo, dahil lang matindi. Nung kanilang tikman yung bunga ng prutas, binigyan ni Adan at ni Eva, si Adan, babae po ang unang nagkasala, hindi po kami ng mga lalaki. Oy. Babae po ang unang nagkasala. Kasi si Adan po noon, natutulog. Yun ang kasalanan ni Adan. Natulog siya sa puno ng kahoy, pinabayaan niya ang kanyang asawa, naging irresponsible ang lalaki sa kanyang asawa na si Eva. Nagpabaya, nagpagala-gala si Eva sa paraiso hanggang makita niya ang nagsasalitang ahas. Sipin mo naman yun. Makakita ka ahas na nagsasalita. Di ba ma-amaze ka doon? Ahas nagsasalita. Huh? Na-amaze si Eva. Nagsasalita yung ahas. Ang lambing magsalita ni Satanas. Ha? Natangay. Ha? Sabi ni Satanas, hindi talaga kayo mamamatay. Pag tinikman nyo yan at kinain nyo, magiging kapantay kayo ng Diyos. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Aba, natangay. Ibig sabihin, sumuway. Disobedience. Pagsuway. At dahil sa pagsuway na yun, pumasok ang kasalanan sa kalooban ng tao. At yun ang umpisa ng tinatawag the original sin o kasalanang mana. Yung dating buhay na walang hanggan kung paman ay nandyan na. Pero dahil sa kasalanan is disrupted, nawasak, nasira ang magandang plano ng Diyos. Dahil kay Satanas, subalit dahil kay Kristo binigay sa atin, muli tayong mabubuhay kung wala natin at sasampalataya kay Kristo. Amen! Lahat ng malakpak na yun, tsaklikasyon. Lahat ng malakpak na yun, tsakliktasa. Amen! At yung po ang nangyari, mga minamahal kong kapatid. Kaya ngayon sa tao, bilang tayo mga tao na nagkasala, dahil sa pinangunahan ni Adan at Eva, tayo naging malayo sa Diyos. Tayo naging hiwalay sa Diyos. Doon po nag-umpisa yung tinatawag na kailangan natin hanapin siya. Kasi nagkasala tayo, naging malayo tayo sa Panginoon. Kaya ano sabi naman ng kasulatan? Ang sabi rito, mga kapatid, kapag hinanap niyo ako, sabi ng verse 13, ako'y inyong matatagpuan kung
kamay, ayaw ipalakpak sa Diyos. Bakit buong puso? Kasi maraming tao, kunwari naghahanap sa Diyos, pag sinabing buong puso, walang reservation, walang panakit, walang hadlang. Ibig sabihin, totally, o talagang buong buo na binibigay mo sa Diyos ang buhay mo. Ibig sabihin, walang kaagaw ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung walang kaagaw siya. Eh kung halimbawa, hindi buo yung puso mo, ay hindi yung kalahati na kay Satanas, o yung kalahati na sa libutan, yung kalahati na kay Kristo. Kaya ang gusto ng Diyos, buong puso. Ibig sabihin, walang pag-aari ang iba sa ating buong pagkatao. Tanging si Kristo lang ang dapat magmay-ari sa ating mga buhay. Amen? Amen! Eh pag may kahati, parang yung mag-boyfriend, dalawa pala yung girlfriend, may kahati pala ako sa puso mo. May natin pong kawit yun. May kahati pala ako sa puso mo. Ang hirap yata, ano? Alam mo, kapag halimbawa ako lalaki, tapos may kahati yung asawa ko sa puso ko, ang dami kong aalalahanin nun, problematic ako nun. Maring nag-aalala ako, baka mamay mahuli kami. At diba, ang hirap? Ang hirap mabuhay kapag may ibang nagmamay-ari sa puso natin. Ang hirap mabuhay kung hindi tayo wholehearted sa Diyos, kapag hindi tayo buong puso ang pagsisik o ang paghanap sa Panginoon. Mahirap po yun. Mahirap po yun. Wala akong kausap. Alam na saan ko yan po yun. Kung wala ka ako sa Panginoon, ako may niluko yung mga babae. Ako nagtrabaho saan po, sa whatever textile mill sa Quezon City. Sabi ko kanina habang ako nagdadrive doon kay Brother Sam, nakasama ko, preacher po yan ng Amor Solo. Ngayon, sabi ko, Brother Sam, naranasan mo na ba ang white lady? Kasi doon sa may, ano na yan, di ba mayroon dyan ang balete? Sabi ko dyan, balete, kasi balite, maraming may maligno. Pag may balite, may maligno. Kasi pag may balite, makakakita ka raw ng white lady. Nakita na ba kayo ng white lady? Eh, kasi ba mababae kayo? Paano kayo makakakita ng white lady? Diba? Pakita sa inyo ay white handsome. Kami mga lalaki makakita ng white lady. Yung mga babae, hindi ko lang pinagpagpakistaan ng white lady kasi mga babae na kayo. Diba? Sabi ko, Brother Sam, ako nakaranas na nakakita talaga ako ng white lady. Totoo. Ako wala ka sa Panginoon. Talagang white lady. Yung niloko kong babae mo, talagang white cover talaga. Sisiyang ko na kung talaga yun sa Panginoon. Lahat ng kasalanan ko, kalukuhan, kamunduhan, dahil alipin ako noon ng Babylonia noon, ng pita ng laman, pinagsisihan ko lahat yun sa Panginoon. Dahil kung hindi ko pinagsisihan, siguro hanggang ngayon may sakit ako sa puso. Kung hindi ko pinagsisihan, siguro lumalaki na lumalaki ang puso ko at mayroon pang rheumatic heart disease. May barang 4 na puso ko dahil sa kasalanan kong ginawa pagkaalipin ng Babylonia. Mahilig ako manood ng board show. May collection ako ng mga tik-tik, hustler, babae, playboy, at kung ano pa po, na mga bold magazine, and bold, tamas pa nun. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, yung po ang umaalipin sa aking Babylonia noon, ang alipin din ako ng paglalasing sa beer house. Madalas akong kumanta noon. Alam mo kung ano kinakanta ko noon? Rain gently falls where we say goodnight. Walang mga goodnight. Oh, like me, you are. Even in my
can never. May kaagaw pala ang Diyos sa puso mo. Somebody holds my heart. Kapag may somebody na humahawak sa puso ninyo, hindi niya may bibigay ng 100%. Kapag ang kaagaw ni Lord ay, Maria, tumama. Kaagaw yan ni Lord. Kasi alam ni Lord, sabi ng Romans 12 verse 2, diba? Sabi ng Lord, pati ba na kayo nagpagbago ng isip? Pag kanya kayo umayos sa takbo ng mundong ito, takbo ng mundo po yung mga bisyo eh. Yung kinukwento ko sa inyo, yung karanasan ko, bisyo yun eh. Kaya, ano nangyari? Nagkasakit ako sa puso, enlargement of the heart, yung ating heart disease, may 4 na pala yung puso ko. Ha? Ano pa? May hepatitis, may arthritis, may colitis. Pero ano, bakit nangyari yun? Eh kasi kung sabi na, somebody hold my heart, it can never be mine. Kapag may somebody na umahawak sa puso natin, hindi tayo maaaring alihin ng Panginoon. At mula noon, nang makilala ko si Kristo, iniwan ko ang lahat ng yun, at lahat ng sakit ko ay pinagaling. Ang lahat ng karamdaman ko ay pinagaling ni Jesus. Dahil nawala yung somebody holds my heart. Yung humahawak sa puso ko no'y nawala at naging sariling-sarili ako ni Yahweh El Shaddai. Iko-conclude ko na, hindi ko natatapusin yung ating plus 4 na yun. Hindi. Iko-conclude ko. Sabi po sa Exodus chapter 15 verse 26. Pakinggan niyo po ito. Sabi po ng Exodus chapter 15 verse 26. Makinig kayo ang gustong gumaling. Gusto niyo bang gumaling? Sino sa inyo ang gustong gumaling? Sabi ng Exodus chapter 15 verse 26. Pakinggan niyo ito. Sabi ni Yahweh, kung ako ay buong puso ninyong susundin, wholehearted, yung walang kaagaw, yung walang nagmamay-aring iba sa puso mo, yung talagang sulong-sulong si Kristo lang, yung nakaluklok sa puso mo yan. The throne of your heart, only Jesus seated on the throne. Siya lang yung nakaluklok, walang kaagaw na iba. Sabi rito, ang sabi niya, kung ako'y buong puso niyong susundin, kung gagawin niyo ang batuin. Ayun, tinaligdan ko lahat yung masama kong ginagawa. Yung white lady na white cover talaga. Diba, Drex, bakit white cover? Kasi, siyempre, nung wala pa ako sa Panginoon, tinanggalan ko ng damit. Yung sabi ng Diyos, ang walang damit, damit paramdam nyo. Eh noon, ang may damit, hinuhubaran ko. Ang utos ng Diyos, yung walang damit, bigyan ko ng damit. Corporal work of mercy. Pero noon, wala pa ako sa Panginoon, ang ginagawa ko noon, yung may damit, tinatanggalan ko ng damit. Kaya nakikita ko, white lady talaga. Mga kapatid, kasalanan. Kaya ano sabi noon, kung susundin nyo, sabi noon, kung ako ay buong puso nyo susundin, kung gagawin nyo ang matuwid. Pag sinabing matuwid yung right, yung tama, hindi yung mali. Isang tayo alam nating mali, patuloy nating ginagawa. Alam nating mali yung, maaaring tumama, pero patuloy nating ginagawa. Alam natin hindi tama yung tataya ka sa luto, baka lutuin ka sa impyerno pagdating ng panahon. Eh bakit, brother, hindi lahat po ng legal ay moral? Ang pinag-usapan po dito yung morality. Hindi ko mo legal sa gobyerno, okay na yun. Hindi ko mo ma-approve ang divorce, okay na yun. Divorce
Hindi nangangahulugang lahat ng legal ay sasang-ayon tayo bilang Kristiyano. Ang pinag-uusapan sa tayo bilang Kristiyano, yung moralidad na buhay. Morality. Ano ba yung morality? Yung buhay na sang-ayon ang Diyos. Yung buhay na hindi ka sumasang-ayon sa mundo. Yung buhay na namumuhay ka, na sinusunod mo ang gusto ng Panginoon para mabuhay ka ng may kabanalan at makapasok ka sa kanyang kaharian. Pag tayo sumang-ayon sa mundo, ang buhay na yun immoral. Iba po yung moral life sa immoral na life. Kung halimbawa ako, may asawa na, nakikiapit ako sa ibang asawa, immoral ang buhay ko. Kapag ginagawa natin ang mali, alam na natin mali, patuloy natin ginagawa, buhay natin immoral. Kaya kung alam mo mali yung ginagawa mo, ituwid mo. Kung alam mo hindi tama yung ginagawa mo araw-araw, ituwid mo upang ikaw ang makawalo. Amen? Sabi ng isang mga awit, magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Praise the Lord tayo, praise the Lord. Alam natin mali, tapos ginagawa mo tuloy-tuloy. Tuloy mo. Kaya nga mayroon tayong Sacrament of Reconciliation. Confess your sin to God. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Repentance is turning away from our wicked ways. Baguhin natin yung buhay natin mali. Kung tayo ang kinakasama natin, di natin tunay na asawa, isuli mo na! Isuli mo na! Hindi ka magsisi sa huli. Brother, bakit mo pinatatamaan mo yung ako eh? Alam mo, sinasabi ko lang, para hindi ka, para mapunta ka sa langit. Kasi ang langit po ay lugar ng kabanalan. Sabi ng 1 Peter chapter 15 verse 1, kaya mga tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal kayo, anuman ang inyong ginagawa. Mabuhay daw tayo ng may kabanalan. Eh kung halimbawa, pinabayaan ko kayo, alam ko kung halimbawa ang kinakasama mo hindi mo asawa, hindi ko in-preach ngayon dito. Ibig sabihin hindi kita mahal. Ibig sabihin pinababayaan kita, mapupunta ka sa impyerno. Sinasabi ko ito para tayo magbago. Repentance is turning away from our wicked ways to change our mind, to change our heart, and to change our action. At pag yan ginawa mo, tulad ng ginawa ko, lahat ng collection ko na mga gold magazine, lahat ng collection ko na Betamax doon, tinambak ko sa likod ng bahay namin. Sinunog ko. At alam mo, yung sunugin ko, nagmukhang demonyo yung puso. Ibig sabihin, may spirit talaga. May spirit. Alam nyo, nung ako may koneksyon pang ganyan, alam mo, kung ano yung napapanood ko doon, gusto kong gayahin. Ikaw may asawa ka, anong mangyayari sa asawa mo? Ako noon, bago pa yun. Anong binata ka? Ano yung nabiyatan? Alam nyo, may batas na yun. Halimbawa ko ang asawa ko, at pinilit ko siya, pwede ako i-demanda. Asawa mo. Kasi hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo. Rape din yun. Kasi kailangan ng mag-asawa ay nagkakasundo. Kailangan kung anong gusto mo, kailangan gusto rin yung asawa mo. Hindi mo pwede yung gusto mo, pipilitin mo. Pwede ka ba di ba?
At yan ay malaking kasalanan. Kasi hindi na kahulugan na kayo'y binabalot ng pag-ibig, sapagat ang pag-ibig ay pinagkakasunduan. Yung bang pag-ibig na mahal kita, basta't mahal kita. Iisip nila ay hindi mahalaga. Nakaka-relate kasi kailan mo na yung awit. Relate na relate yung mga senior citizen. Yan naman gusto ng Diyos eh. Mahal kita, maging sino ka man. Dahil kung mahal kita, ano mang kapintasan mo, yung minamahal ko. Ano mang kapintasan mo. Pero yung masamang ginagawa natin, sasabihin ko, kailangan ituwid mo dahil mahal kita. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Diba ang sarap kumanta kapag may tugtog, ano? Yung po mga kapatid, kasi pag hindi po natin sinabi ang katotohanan, madanatili tayong alipin ng Babylonia. Eh, sabi ng Panginoon dito, ipapadama ko sa inyo, pagkalipas ng 70 taon, na kayo'y palayain sa Babylonia, ipapadama ko sa inyo ang aking pag-ibig. Madadama natin ang pag-ibig ng Diyos kung tayo malaya. Kung tayo ay hindi sumang-ayos na naman ng mundo, kung hindi natin sinangayunan si Satanas at sinangayunan natin si Kristo, mananatili sa puso natin, madadama natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Amen! Nakakalungkot, maraming namamatay sa sakit at karamdaman. At maraming namamatay. Bihira na po ang namamatay dahil sa natural age. Dahil sa siya'y matanda na. Halos karamihan namatay dahil sa sakit. Pero sabi ng banal na kasulatan, tuloy ko yung pagbasa ko. Sabi rito, matatapos na po ako. Sabi rito, Exodus chapter 15, verse 26. Kung ako ay buong puso niyong susundin, tandaan niyo po yung wholehearted na paghahanap sa Diyos. Yung buong puso na walang kaagaw ang Panginoon. Yung buong puso na kahit na anong ng mundo'y wala dito sa puso mo. Wala yung sugal, wala yung bisyo, wala yung kung ano-ano na kaagaw ng Panginoon. Wala yung sama ng loob, wala yung galit, wala yung puot, wala yung hinanakit, wala yung tampo, wala yung inggit, wala yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Diyos. Yun ay kaagaw ng Panginoon. Sabi po yun ng Galatians 5, verse 19, ang tawag po dun ay lust of the flesh. Sabi roon sa Galatians 5:19, hindi ba ikakaila ang gawa ng laman, pangangalo niya, kalimariman na pamumuhay kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang talos na pagsasaya tulad ng disco, D-I-S-C-O, Dancing in Satan and Company. Kasayaw mo'y demonyo sa disco kasi ang tugtog ay metallic at rock music. Walang talos kanyang pagsasaya. At iba pang tulad dito. Sabi po ni St. Paul ang nagsabi nito ayon sa Biblia, binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Isa man doon na ating ginagawa't alipin tayo noon, hindi tayo makakapasok sa langit. Balakid yun, hadlang yun sa pagpunta sa kaharian ni Yahweh El Shaddai.
Isipin po natin. Yun ang naging dahilan kung bakit tinaligtad ko po lahat ng ginagawa ko noon. Nung mabasa ko yun, isa man sa nabanggit, Galatians 5 verse 19, palakid po yun para tayo makapasok sa langit. Kaya, ano sabi naman na kasulatan ko, ako ay buong puso niyong susundin kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang ating kautusan at mga tuntunin. Sabi ng Bible, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Kaya pala tayo nagkakasakit ay dahil sa mga balakid na yun. Pero kung buong puso daw tayo at susundin natin yung matuwid, susundin natin yung tama, hindi ipararanas ng Diyos sa atin ang alinman sa mga sakit na ipinadala niya sa Egypt. Dahil ang Ehipto rin po ay nagpahirap sa mga Israelita, sa mga Hudyo. At sabi po roon, hindi niya ipararanas ang alinman sakit na pinadala ko sa Ehipto, sabi ni Yahweh. At ang sabi niya, ako ang dakilang manggagamot. Yan kinuha yung awit. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ayun na kayo ba? I send my word and heal my disease. I am the Lord, your healer. Mga kapatid, I encourage you. Ini-encourage ko po kayo na gawin na natin totoo ang ating pagsampalataya sa Diyos. Baguhin na po natin yung ating mga kaisipan na ang Diyos naman ay mapagmahal, na ang Diyos naman ay maunawain. Yes, totoo po yun. Pero ang gusto ng Diyos tayo mamuhay ng matuwid. Sabi po ng John chapter 8 verse 31 to 32, kung patuloy kayong susunod sa ating aral, sabi ni Jesus, tunay kayong mga alagad ko. At makikilala nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. At kung gusto nyong lumaya, sundin natin ang aral ng Diyos. Remember, brothers and sisters, that seeking God, ang paghahanap po sa Diyos, ito yung nais ng Panginoon. At tandaan niyo po, ang lesson number 1, ang aral na dapat niyong tanggapin ngayon, God's heart is for people to seek Him. Ang puso po ng Diyos ay nanduroon sa mga taong naghahanap sa Kanya. Pakinggan niyo po, ang puso ng Diyos ay nanduroon sa mga taong naghahanap sa Kanya. Naghahanap ba kayo sa Diyos? O baka naman ang hinahanap natin ay yung blessing, yung ibibigay ng Diyos. Seek the giver and not the gifts. Tandaan po natin, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Lahat po ng biyaya, blessing ni God, ibibigay sa atin kung hahanapin natin siya ng buong puso. Ang hina. Baka po baliktad yung ating paghahanap. Baka po tayo dumalo rito at hinahanap natin ay bibigyan tayo ni Lord ng pambayad sa utang. Baka po tayo kaya dumaloy, gusto natin tayo gumaling. Ang hinahanap natin kagalingan. Baka po kaya tayo dumalo rito, gusto natin tayo ay pagpalain at yung ating hinahanap. Ang sabi po ng Biblia, seek the giver and not the gifts. Dahil pag hinanap niyo yung nagbibigay, si Jesus, ibibigay niya lahat ng kailangan mo kapag siya ang nagbibigay. Ang hina. Amen! Noong mga panahon yun, ganun po ako eh. Ang hinahanap ko po yung solusyon ng problema ko. Ang hinahanap ko po nun yung ibabayad ko sa utang ko. Ang hinahanap ko po noon yung biyaya, yung blessing.
Pero mapag-aralan ko, mas mahalaga palang hanapin natin yung nagbibigay ng biyaya. At kapag yun, sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, the promises, and all the things shall be added unto you. Isipin mo, hindi lang ibibigay. All these things shall be added. Pag sinabing added, hindi ka nauubusan, dinaragdagan ka, patuloy na daragdagan ka, at daragdagan ka. Hindi na magkukulang! At hindi na mawawalan. Amen! If you seek the giver and not the gift, unahin natin hanapin yung Diyos. Amen. Huwag po yung mga pangako, huwag yung biyaya. Dahil natitiyak mo yung pag nasumpungan mo yung nagbibigay nun, talagang ibibigay sa iyo. Kahit hindi mo hingin, ibibigay sa iyo ng Diyos. Second lesson, seeking God is an issue of the heart. Ang paghanap po sa Diyos ay dapat wholehearted. Issue ng puso po yun. Yung paghanap po ba, yung pagparito mo ba rito ay mula sa puso mo o napilitan ka lang? O yung bang pagpunta mo rito, ikaw lang iinakay ng kumari mo. Pero at least okay, inakay ka. Pero dapat nang narito ka, natin mo ang mabuting balita, iniaalay mo ng buong puso ang sarili mo sa Kanya. Amen. And finally, the third lesson, sabi po ng banal na kasulatan, the third lesson is, seeking God is an issue of the heart. The third is, seeking God is the kingdom. Seeking God and His kingdom is the priority of life. Ang paghahanap sa Diyos at sa Kanyang kaharian ay dapat inuuna, hindi hinuhuli. Pag kayo po'y sumweldo, alin ang unang nasa listahan nyo? Yung expenses nyo o si God? Si God? Yun ang sikreto kasi para tayo pagpalain eh. Kapag tayo nagbigay ng ikapo, hindi tayo nagbigay nun. Ibinalik lang natin yung talagang sa Kanya. Hindi po pag-aari ng tao yung 10% ng income natin. Hindi po natin pag-aari yung 10% ng lahat ng natatanggap natin. Yung po'y pag-aari ng Diyos. At dapat natin ibalik yun. Kung tayo obedient, kung tayo marunong sumunod, kung tayo marunong magsabuhay ng Panginoon. And that is the key. Yun ang susi para tayo di magkasakit, para di tayo maghirap, para tayo manatiling bata, at para tayo manatiling matigas ang buto at hindi umaaray. Yung po yun, sabi ng Malakay, chapter 3, verse 10. Ibigay nyo anya ng buong buo ang inyong mga ikapo at handog. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagkapala, hindi ko na kayo padadalhan ng anumang salot sa inyong ubasan, kasama doon ang sakit at karamdaman, hindi na rin niya ipadadala. At mananagana kayo at mabubuhay ng masagana at matiwasay sa ngalan ng Jesus. Ang gawin ko po yun, ako po'y squatter sa Bingutan. Wala po kaming bahay, wala po kaming lupa. Kami nakikitirik ng balong-balong sa property ng gobyerno. Wala akong sasakyan, wala akong asawa. Lahat wala. Pero nung makilala ko si Lord noong 1986, yung dating squatter, binigyan ng bahay. Yung dating walang sasakyan, binigyan ng sasakyan. Yung dating walang asawa, binigyan ng asawa! Napakaganda! At yung dating walang anak, binigyan ng anak. Yung dating hindi ko alam ang bangko, natutunan kong magbangko. Yung hindi ko alam paano magsimba, natutunan kong magsimba. Yung hindi ko kilalang Diyos, nakilala ko siya. At mula noon hanggang ngayon, ibang-iba kaysa iba ang buhay ng mga nakilala. Diabetes,
sakit. Yung matinding sakit ay walang sakit magpunta sa unahan. Baka gusto mo magkasakit. Yun lang may sakit na matinding cancer, ulcer, hepatitis, yung sa puso, lahat po ito. Pasok po kayo dito sa habang sila yung tumalaw sa just close your eyes. Ang gusto ng Panginoon na huminahit ng Diyos sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos na umiya ang ating puso. At maging kanya-kanya ang puso natin. Tingin natin sa Diyos ang maging tayo. To change our heart. So maybe, Sabihin niyo, Panginoon, na choose
aking buhay. Tulungan mo ako na gumaling, lumaya, at sumagana sa buhay na ito. Panginoon Jesus, narito ako, nakataas ang kamay, iniaalay sa iyo ang lahat-lahat. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagawa. You are the God of King. Declare it now, Exodus chapter 16, verse 26. That I am the God that's healed thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. May God Yahweh. Tayo na mataas at kamay nyo ang declare it right now. Ipahayag nyo. Siya ang dakilang manggagawa.
kahilingan. Kung ano inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Ina-advise sa atin, huwag kayong sasang-ayon sa anumang alok ng mundo, lalo na ang diborsyo. Labanan natin na huwag ma-approve ang diborsyo, huwag ma-approve ang sugi bill, na napakaloob ang same-sex marriage at kung ano-ano pang alok ng sanlibutan. Huwag tayong sumang-ayon. Sisirain yan ang pamilya. Sisirain yan ang mundo ito. Kaya kailangan protektahan natin ang ating buong tahanan. Sapagkat yan ang kilos ng kaaway ngayon. Nabuha kung bakit nangyayari na yung pagbaha na yan. Bumabalik tayo doon sa Sodom and Gomorrah. Bumabalik na tayo doon sa pagkakasala ng panahon ni Noah. Wala na, bihira na nagbabalik loob sa Diyos. Kaya bumabaha na tuloy, sign of the time. Kaya dapat tayo magsama-samang manalangin. At huwag kayong liliban sa anibersaryo. Lahat tayo dapat ay sama-sama, bawat chapters, bawat dikarya. Nakasama-sama tayo sa luneta. Nakita tayo doon, may parada tayo alas 2 ng hapon. Dalhin nyo ang inyong mga banners. Dahil yan ay nasa Old Testament time, nagparada, dalawang banner, pangalan ng Diyos, ipinarada nila. At yun ang ating gagawin. August 17 and 18. Yan. Para tayo po ay maligtas at ang bansa natin ay ilayo sa gera laban sa China at laban sa iba pang mga bansang karating na nag-claim sa ating mga property. May kapangyarihan ng panalangin. Kaya tayo po'y manalangin, taas ang kamay na yan. Isama niyo po sa inyong intercession, sa inyong personal na mga panalangin sa talumpay ng anniversary. Unang-unang ihingin yun, walang bagyo sa August 17 and 18. Walang malakas na ulan. Amen. At walang distraction. Okay? At kita-kita tayo sa luneta. Nandun na ako ng tanghali ng Biyernes. Okay? Kasya. Meron po ba kayong dinding inahasip? May lamang po yan. Kung ano yung bukal sa puso nyo, yun ang hinahasip nyo. Kung walang-wala naman talaga, ialay nyo ang puso nyo sa Panginoon. At siya, pagpapalakin tayo. Alam mo, naranasan mo po, yung ba, masarap yung malinis ang puso mo. Kung paano naranasan mo talaga, abang-abang kami, nagdidildigan kasi, walang makain, pero nung nasa Panginoon, dinaranas niya ang ibang buhay. Kaya kayo po ang ipaparanas sa ating buhay. Ang maraming Diyos, basbasan ang mga bagay na ito, lalo na po ang aming mga prayer request, inaantis ko Panginoon kay Diyos na totoo. Ikaw ay Diyos na ang pangako hindi nabibigo. Ikaw ay Diyos na hindi sinungaling at ang iyong mga salita ay iyong ginagawa. Panginoon, inaantis ko po na ang lahat ng aming mga prayer request ay answered prayers. Lord, yung parako mo, ibabalik mo. Siksik, hindi kumaapaw ang aming mga alay at tandong. At inaantin na po namin kami po ay malaya na walang sakit. At palutin po kami lahat ng banal na dugo. At huwag nang babalik anumang kahirapan at anumang salot at anumang sakit na yan. In Jesus' name. And everybody say, Amen. With a At sa Old Testament, dahil nandun ang Espiritu Santo, ang unang naging charismatic
doon ay si David. Kaya umamit siya ng umamit. Kaya po, mahalaga po. Tapos si Moses, diba? Bakit si Moses naging charismatic? Tinas ko yung kamay niya. At habang na yung paglaban, talagang naging sa mga kaya mga charismatic, mahilig tumaas ang kamay. Eh, minsan tayo tinuturuan at para daw tayo magdasal ay hindi nakataas ang kamay, nakaganon daw. Pag nakaganon, ibig sabihin, ikaw ay anong tawag dito? Conservative. Pag conservative po, ibig sabihin tahimik, bawal maingay, bawal magtanong. Pero pag charismatic, ganyan. Tinan mo yung pari sa bulo, doon sa magbawan, ang talagang pinapataas siya ang kamay. Charismatic is kasi. Pero pag hindi charismatic ang priest, tuturuan kayo ganyan. Kasi conservative. Hindi naman masama yun. Conservative, sabihin gusto nila tahimik. Yung mga taong gusto yung tahimik, ayaw na maingay. Pero yung mag-asawa gusto maingay lalo. Nagsisigawan lagi. Kahit sa kanilang labing-labing, nagsisigawan sila. Pero yung tahimik lang. So, tayo charismatic, kaya tayo kamay. Ibig sabihin bukas palad. Kasi pag bukas palad, yayaman ka. Kasi kung ang kamay mo, hindi ka sasagana kasi nakatikong ang kamay. Di ba sabi ng konserbatida, yung mga tikong ang kamay. Kailangan nakabukas ang kamay. Yan. Tapos iko-close yung gano'n. Open. Close. Open. Ano? Close. Open. Ang gano'n daw. Yan. Ibig sabihin talagang mas palad ka. Yan. Sabi ng Bible, na whatever you did to the least of your brother, you did it unto me. Kaya yung mga mas palad talaga bigay ng bigay kahit sino kung bigay ng bigay. Yan talaga. Pinagpala yung mga yung mga tikong ng kamay, di ba? Yung balo sa babaeng balo sa Biblia, yumaman, kaya hindi na nabasin ng pangalan. Pinulugdan ng Diyos kasi binigay lahat ng kabundo. So, taas ang kamay mo. Bukas pala. Sabi sa Biblia, kailan daw tayo pag nanalangin na kataas ang kamay? At kung pumalakpak sa bigay tulo rin sa kamay. At ihahagis mo na, Panginoon, ang biyaya na bonus namin na tatanggapin po namin. Kung ano ang inyong isipin, ay sasabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tatlong beses kung ihahagis. At pag-uwi nyo sa bahay, mabubulat kayo. May kagulat-gulat kayong dadatnan sa bahay. Okay? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, Father pala po, Ama pala. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan. Ito na ang unang biyaya at bonus nyo. Sasabihin nyo, thank you, Lord. Malakas. Okay? Ito na. Ang kabiyaya! Thank you, Lord! Isipin nyo, walang iniisip nyo na mangyayari sa inyo, ha? Ako, inisip ko nun, Lord, paratingin mo naman ako sa apelido ko, Amerika, nakarating ako ng Australia. May 10 years visa ako. Ito na. Isipin nyo na. Isip na kayo. Ano na ito?